malakas to, papupunta. Kaya ang Kristiyano hindi maintindihan. Ngayon, nandito sa kanan. Pangalawa, nandito sa kaliwa. Ay, di ba? Kaya dalawang puso eh. Kaya ang sabi mo, sana dalawang puso ko. Bakit hindi mo maintindihan? Yun ang problema sa iyong kaluluwa. Kung alin ang malakas, doon pumapanig. Kung alin ang mahina, yun ang natatalo. Okay? Kaya nga dapat ipanganak ka muli sa espiritu para yung kaluluwa mo, yung espiritu mo ay mabuhay. Kasi yung espiritu mo ito nakikipag-communicate sa Diyos. Tama? Ito yung hilingan ibinigay ng Diyos kay Adam at saka kay Eve, which is the spirit. And then after ng tao nagkaroon ng spirito nung hininga, naging buhay tayo. Kaya kapag ang tao namatay physically, aalis yung spirit. Diba? Babalik sa Diyos. Yung katawan, saan pupunta? Ba't lupa? Eh kung nasa ditso yan, lupa ba yun? Eh di sa yun, sa sementeryo o sa libingan. Diba? Babalik sa libingan. Ayun. So yun. Doon pupunta. Yung kaluluwa, pupunta sa espiritu, babalik sa Diyos. Yung katawan mo pupunta sa libingan. Kalibingan. So ano dapat i-born again? May panganak na muli. Hindi yung katawan. Kasi matanda na tayo. At impossible nga may panganak mo diyon kasi patay na yung ating mga magulang. Di ba? Kung hindi man patay, mas malaki ka pa sa nanay mo sa di ba? Paano mangyayari yun? So wala, hindi po pwede. Eh kung gano'n ang usapan, kung siyam kayo, papasok ulit doon sa ng nanay mo, hindi huwag na lang tayo pagpaborn again. Di ba? Parang gano'n. So anyway, so ang pagiging born again ay isang matalinghagang salita. Nang ibig sabihin nito, magkaroon talaga ng rebirth o magkaroon talaga ng new birth. Na magkaroon ka ng panibagong relasyon sa Diyos. Kaya nga nakalagay sa Ephesians chapter 1, nung araw, mga patay kayo, chapter 1, chapter 2. Dahil sa inyong mga kasalanan, kayo hiwalay sa Diyos. Pero dahil kay Kristo, tayo ay nabuhay. Di ba? Kasi talaga patay tayo. Physically, nag-i-exist. Lumalakad, kumakain, nagbibihis, naghahanap buhay, pero patay. Para tayong mga zombie. Nag-aaral, nagtatrabaho, gaganda nung, di ba? Mga kasuutan, pero patay. So, kailangan sa atin yung ating spirit. Okay? So, ilan ang component ng tao? Ano yon? Soul and the spirit. So, ano dapat i-born again? Yung ating spirito. Okay? Kapag na-born again yung spirito, kasama na yung kaluluwa doon. Okay? Kasi nasa middle lang naman yon. Okay, tuloy natin. So, what is spirit? Ang ating spirit, kung tawagin niya na evolution, o sa ibang salita, para madaling salita, ay mind. Mind. Will. Yan. Will. Decision. Yun ang spirit. May kakayahan ka mag-decision, may kakayahan kang conscious ka, ibig sabihin. That is the spirit. Okay? Kaya tao without the spirit, di ba, patay pa siya, wala pang spirit, hindi pwede hingahan ng Panginoon, so wala siyang makaramdam. Kapag ang spirit umalis sa katawan, wala rin siyang consciousness. Di ba? Wala rin siyang desisyon. Okay? So yun. So the spirit is volition or will or decision or consciousness. Ayan, consciousness. Kaya nga, kapag ang spirito natin ay patay, wala tayong consciousness, wala tayong feelings, o wala tayong conscious, we are not conscious sa mga bagay na spiritual. Ayun, o mga bagay na panlangit o patungkol sa katotohanan. Kasi patay nga ang iyong spirito. Sa iyo, walang halaga yung spiritual na bagay. Mahalaga lang sa iyo maternal na bagay. Halimbawa, magsisimba ako o magtatanim ng kamote, ng talbos ng kamote. Pipiliin mo, hindi magsimba. Tatanim ka na lang ng talbos ng kamote. Bakit?